Yes, O Lord God, we thank you, Panginoon, for this time once again, O Lord. Nandito kami, O Lord God, this morning to study your word, O Lord God, and to pray, O Lord God. Salamat, O Lord God, patuloy mo kaming kausapin, O Lord. Let your presence be in this place, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng tarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, O Lord God, salamat, O Lord God, sa iyong sukdulang biyaya mo, Panginoon, O Lord.
Salamat, O Lord God, sa iyong katapatan. Salamat, O Lord God, sa iyong pag-ibig sa amin, O Lord God, na hindi nagmamaliw, hindi nagkukulang, O Lord God. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, at patuloy kang mangusap sa amin, O Lord God, para sa aming paglalakad, O Lord God, o sa aming paglakad, Panginoon, sa iyong kabutihan, ay makita ito ng ibang tao, O Lord God, at ma-attract sila sa iyo, O Lord. Maraming salamat, Father God. Continue to guide us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Fatima Vega and welcome po sa atin pong Saturday Prayer Works. Ayan, I hope gising na po ang lahat and ready na po kayo. Ready na nga po ba? Kung ready ka na, sige nga po mag-send ka ngayon or mag-comment ka ngayon dyan sa ating comment section ng good morning. Ayan, with a smiley face naman. Okay, so good morning po. Good morning po sa ating lahat. Sige, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po muna tayo. Dakilang Ama, maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat o Diyos sa napakagandang araw, Panginoon, na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Panibagong araw, panibagong biyaya mo, Ama, panibagong, Panginoon, mga testimony, Panginoon, ng amin pong buhay, Panginoon, o God, na binago mo, na patuloy mo po, Panginoong, binabago at patuloy mo pong pinalalago. Maraming pong salamat, Panginoon, sa paggising mo po sa amin sa araw na to. Salamat, O Diyos, Panginoon, maging sa mga biyaya mo, O God, na inihanda mo. Yes, Lord, you have provided, O Lord God, and you have prepared, O God, Panginoon, a special blessings for each and every one of us, Panginoon. Maraming salamat po, nga Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, that you have provided us today, that you have prepared for us. Lord, thank you, O God. Marami pong salamat. Dalangin nga po namin, O Diyos, ikaw po ang manguna po sa amin, O Banal na Espiritu, halika po. Pangunahan mo po kami sa araw na ito. As we study your word, as we pray together, O Holy Spirit, lead us. Open up our eyes, O Lord, that we may see the wonders in your laws, O Lord God. And may each and every prayers, O Lord God, indeed be an incense, Panginoon, that will go up there in heaven and will bring praises and glory to you, Panginoon. Yes, Lord, that even in our prayers, Lord God, may we be able, Panginoon, to glorify you, Panginoon, in spirit and in truth. Yes, Lord. Thank you, O God, for everything, Panginoon. Thank you, Lord, for this day once again, O God. We want to bring back the glory to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so magandang umaga pong muli sa bawat isa. Ngayon naman po, sama-sama po nating basahin ang atin pong text for today. So, hope you already have your Bible with you. Now, let us read po our text together. Please open your Bible po in Matthew chapter 5, verse 16. Yan. In the NIV version, ang sabi po doon, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ayan. So, before we proceed with our discussion, let me just reiterate po again the meaning of holy. Ano po? Because that is what our Saturday theme is. Ano po? Ways that we can be holy. Mga kaparaanan kung paano pa po tayo mas magiging banal. Ano po? So let us reiterate po again. Ulitin po muli natin yung ibig sabihin po ng holy. Bakit po kinakailangan natin tong gawin na ulit-ulitin, sis Pats? Ano bang nito paulit-ulit natin tong pinag-aaralan, ano po, being holy, what is holy, ano nga po ba, bakit nga po ba, di ba nga po kapag po tayo may importanteng bagay tayo sa atin,
para sa atin ay importante ang isang bagay, ang isang lugar, 'di ba po? Minsan paulit-ulit po natin siyang binubuksan, paulit-ulit po natin pinupuntahan para po mas maalala po natin yung importance, yung ganda ng lugar na yon, yung ganda ng bagay na yon, 'di po ba? So the same way with being holy. Po, kaya paulit-ulit po natin siyang because naniniwala po ako habang paulit-ulit din po natin siyang inaalala, ano po, for us to be holy or yung pong pagre-remind po sa ating sarili na kinakailangan nating maging banal, yun po yung magiging way of ano na rin po natin masasanay na po tayo with that. So that is why let us reiterate again, no? Let us read again the meaning of holy. So, holy, this means being set apart in the service of God. Yan. No? So, napakaganda po, ano po? Set apart in the service of God. Alam niyo po, napakaganda rin po ng salin nito sa Tagalog. Ang sabi po, na, being holy in Tagalog, ito po ay ibinukod sa paglilingkod sa Diyos. Sino po ang naglilingkod sa Diyos? Yan. So, tayo po ng mga naglilingkod sa Diyos, ano po, tunay ngang tayo po ay ibinukod para po sa paglilingkod sa Diyos. Ano po? Amen. So, ayan po. So, last week, Sister Jeng discussed about being holy by showing love. Now let us talk about being holy by having a godly testimony. Being holy by having a godly testimony. Mukha po bang mas mabigat? Hala, holy na, godly pa. Mas mabigat po ba? Ano? So, let us be encouraged by the word of God. Ano po? Sabihin po natin, sige nga po, una po sa lahat, sige. Remind po natin yung sarili natin or tusan natin yung sarili natin. Sabihin po natin sa ating mga sarili, kaya kong maging banal para sa kaluguran ng Diyos. Sige po, one more time. 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. Kaya kong maging banal para sa kaluguran ng Diyos. Ayan, di ba po? So, kagaya ni David, ano po, inuutusan niya, pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili. Ano po? So, I think that is one thing na pwede po nating or magandang ipaalala po natin sa ating mga sarili. Ano po, na indeed, we should be holy. At ito rin po yung kasi yung gustong-gusto ko po sa salita ng Panginoon. Ano po? The word of the Lord doesn't leave us clueless. Ano po? Instead, He provided every answers on each and every questions that we have in life. Lalo na po sa pagiging banal, di ba nga po? No? So, yung mga pinag-aaralan po natin, simula nung pagpasok po ng September, di ba po? So, indeed, the Lord has provided everything. So, indeed, with that, di ba, kayang-kaya natin. So, nga po, hindi nga po madali. Sino pa naman po ang nagsabing madali? Pero yun nga po ang kagandahan po nito ay meron po tayong salita ng Diyos na panghahawakan. Ang sabi po sa Jeremiah 32 verse 27, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? At sinabi rin po ni Jesus sa New Testament, di po ba? Ang sabi niya po in John 16:33, in this world you will have trouble. But take heart because I have overcome the world. And therefore, ano pa nga po bang hindi natin ma-overcome? Ano po, yung challenges sa pagiging holy, kaya po natin siyang ma-overcome. Because the power who raised Jesus from the dead is the same power that we have now. Hindi po ba? Ayan, therefore, if we will be serious in aspiring holiness and practicing holiness in our lives, hindi po ito imposible. We could overcome whatever challenges we have in becoming holy. Sige po, dahil nga po ng sinabi ko kanina, gayahin po natin si David. Utusan natin yung sarili natin. No? Tapikin niyo po yung inyo pong mga balikat.
Your right hand to your left shoulder. Tapikin niyo po yung balikat ninyo. Sabihin po natin sa sarili natin, be holy. Have a godly testimony. Ayan, sige, utusan niyo po yung sarili. Utusin niyo po yung sarili niyo. Utusan natin yung ating mga sarili. Ano po? Be holy. Have a godly testimony. Ayan, so, before we go on, ano po, sa atin pong discussion po for today, let us first define what is the meaning of testimony. Ano nga po ba yung testimony? Para po mas maintindihan po natin. A testimony is a first-hand or, in other words, personal experience. Ano po? First-hand authentication of a fact. So, ibig sabihin, totoo, katotohanan. Ito po ang maganda. Public profession of a religious experience. Public profession. So, first-hand po muna. Sabi po doon, first-hand simply means hindi testimony ng iba. Hindi testimony ni mother, ni father, ni kuya, ni ate, kundi testimony mo. Ikaw mismo. Ikaw na nakaranas ng kabutihan ng Diyos. First-hand. Sa'yo yun. Ikaw yun. Now, public profession, meaning hindi mo itinatago. Yun pala yung testimony. So, pag tinago mo yan sa sarili mo, ito yung testimony. No? Kaya yung mga marami po diyang itinatago, baka marami pong mga ginawa ang Panginoon po sa buhay ninyo. Sige, testify about it. Ano po kasi yun po yung ibig sabihin ng testimony, di po ba? So, public profession, sabihin po natin, ipagkwento po natin sa iba. So, public profession meaning hindi ito private, kundi inihahayag mo. Ito po yung magandang, mabigat na term sa Tagalog. Ano po? Ipinangangalandakan mo. Di ba? Your first-hand experience with the goodness of God is something that you must be proud of. Kung may ipagmamalaki ka, ito yon, yung testimony mo, yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So, kung meron ka mang imamarites, yan, marites, yun dapat ay ang first-hand experience mo sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Yung mga himala ng Diyos sa buhay mo. Yun ang iyong ipagmamarites. Ano po? In John chapter 4, remember po yung Samaritan woman na kinausap po ni Jesus sa well? Ano po yung ginawa niya? Ano yung ginawa niya sa kanyang first-hand experience with the Lord? Sabi po dun sa John chapter 4 verse 28, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Diba? Ano yung ginawa niya dun sa first-hand experience niya with the Lord? Nung nakausap niya ang Panginoon, ano yung ginawa niya? Sabi po doon, di ba, in verse 28, he went back to the town and said to the people, hindi lang po isang tao, pwedeng sa mga kukwentuhan sa gilid ng daan, sinabihan niya, or yung mga nakakasalubong niya, come, see, di ba po? So, napakaganda ng response po niya sa kanya pong experience with the Lord. And, just like the result, yung resulta po ng testimony ng Samaritan woman, ano po yung sabi po doon in verse 39, many of the Samaritans from that town believed in him, naniwala kay Jesus because of the woman's testimony. And so, just like the woman's testimony, or just like the Samaritan woman testimony, yung testimony mo, malaki ang magagawa niyan. Malaki ang magagawa niyan sa kingdom of God.
malaki ang magagawa niyan sa buhay ng maraming tao. Okay? So, huwag mong itago. Ayan, naniniwala po ako talaga na marami po tayong mga storya. We all have a story to tell. Maaring hindi nga lang stories to tell. And our stories, yun po, should have these two characteristics, based on our text po na binasa po natin kanina. What are the two characteristics of a godly testimonies? Ayan. So, of a first-hand experience with the Lord. Number 1, first characteristic, it gives light. Nagbibigay liwanag. In Matthew chapter 5 verse 15, sabi po doon, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. Sabi po doon, it gives light to everyone in the house. Ano po yung meaning po nito? Meaning, those who will hear your word, the light is your testimony. Sabi po doon, Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. So, meaning those who will hear your testimonies, your first-hand experience with God, they must be enlightened. They will be guided. They will be able to know what to do pag narinig nila yung testimony mo. Why? Kasi nga, nakita nila yung ilaw sa'yo. Diba? Nakita nila yung ilaw. With that, diba, they will be led, they will be guided. So, one characteristic of a godly testimony, it gives light. Ibig sabihin, kapag po tayo nag-share ng ating pong mga first-hand experience with God, yung tao po na makakarinig ng ating kwento, ng ating pong testimony, sila ay maliliwanagan sa mga bagay na dapat po nilang gawin. Example, if you testify how you were able to forgive, or you were able to release forgiveness kahit na ang hirap, but you were able to do it by the grace of God, by the help of God. So, i-share mo pa kung paano ka nakapagpatawad, di ba? And true enough, yung makakarinig po nun, di ba? Kapag siya po ay dumating sa punto na mahirapan din siyang magpatawad, then he will know what to do. Kasi narinig niya mula sa'yo kung paano, how were you able to forgive. Po? So, yun, because of your testimony, mai-enlighten siya. Ganun pala. Or maaaring, hindi po natin dapat, tipirin yung pagte-testify, po, sa ating po mga kaibigan, katrabaho, po. Hindi po natin siya dapat tipirin kasi you'll never know Baka mamaya, isa dyan sa mga nakikinig dyan, is in the same boat as what you have. Or is in the same boat na pinagdaanan mo. Diba? Or maaaring yun din yung kanyang pinagdadaanan ngayon. And with that, magiging pagpapala ka. Diba? You will be able to be holy with that godly testimony that you have released. Diba? Sabi nga po dun sa, I don't know kung nakikinig po kayo sa DCAS, meron po sila doong portion na praise release. Let the praises to God be released through our godly testimony. Ano pa po, ang dami pa po nating mga bagay na pwede po nating i-testify. We can testify about our finances, how God was able to provide for your needs, about healing, diba? How God was able to heal you, diba? Ano pa? Even your waiting process, Even yung waiting process mo, baka maaaring meron kang hinihintay na kasagutan sa matagal mo nang ipinapanalangin, but the Lord is providing you what? The Lord is providing you patience. The Lord is providing you the needs that
that you have for you to be able to have a victorious day despite of the waiting process, di ba? So, yun po, no? Because I believe sa waiting process na yan, may purpose si Lord, you know? So, you could testify about that para yung mga nakikinig na maaaring may hinihintay din, ma-encourage, ma-enlighten. Di ba po? Sa mga estudyante dyan, ayan, to testify about how God helped you. How God helped you to finish well last school year, or baka mamaya yung mga nakapasa dyan sa board exam, how God was able to help you in passing the board exam, di ba? So, yun nga po, kung meron nga po tayong ipagmamarites, ito na yun. Ito po yun, yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Ayan, so sa mga millennials po dyan, asan po ang mga millennials dyan? Sige nga po mga millennials, mag-comment nga po kayo sa chat box or mag-raise hand kayo. Present, millennials ako. Ako hindi na po ako millennial. So kahit sa mga, mga may linya na po dito, hindi na po millennials. Ayan. Alam niyo po yung mga millennials po ngayon, meron po sila mahilig po sila sa acronym. No, yung pinaiiksi, yung mga phrases, minsan pati sentence, pinaiksi na. Ano po? So, meron po silang, isa sa, di ko makakalimutan na na-encounter kong acronym is the SKL. SKL na talagang nung na-encounter ko siya sa chat. Ano yung SKL? Siyempre, hindi ako magpapahalatang di ako millennials. Sabi ko, ano ba yung SKL? Share ko lang, yun pala po yung ibig sabihin nun. So, kung meron po tayong ipag-SKL, yun po yung testimony natin sa Panginoon. Ang goodness natin sa Panginoon. That is one way of being holy. As we share our godly testimonies. Yan, kung talagang pagbubulay-bulayan po natin ang kabutihan kasi ng Diyos sa buhay po natin, di po tayo mauubusan ng ikukwento sa iba. About God, about God. It's not about us, it's about Him. Ayan. So, gaya nga po nung sinasabi sa kanta ng mga bata, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Maliit o malaking bagay yan, let it shine. And bring glory to the Lord. Ano po? Meron po akong naalalang kanta ng Papuri Singers po. Ang title po ng kanta is Ipagsabi Mo. Ito po, ayan, naka-flash po dyan, I think, yung lyrics po. No, sabi po doon, ipagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Ipagsabi mo, at kinanta ko na, di ba? Buhay mo'y binago, ipagsabi mo. Di po ako singer, sorry na. Buhay tunay na, mahal niya tayo. Ayan, di ba? So, kung meron tayong ipagsasabi, it's about the Lord. It's about Him. Pagsabi mo, si Kristo'y buhay sa'yo. Pagsabi mo, buhay mo'y binago. Pagsabi mo, tunay na mahal niya tayo. So those things that we experience from God are not meant to be kept. Just like the light, we should let it shine for others to see. Yan, di ba po? Now, let's go back po, let's proceed to the second characteristic that I saw in our text po today. So, sabi po doon, second characteristic of a godly testimonies is it gives glory and praises to God. Sabi po sa verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ito po yung test. How will you be able to know that your testimony is a godly testimony? This should bring glory and praises to God alone. Hindi itinataas ang kahit na ano paman. Hindi itinataas ang pangalan mo, hindi itinataas ang kahit sino, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kundi ang kabutihan ng Diyos. It gives glory
and praises to God alone. Alam niyo, ito po yung gustong-gusto ko talaga, ano po, no, na ni-reveal po sa akin ng Panginoon. Ano po, na Lord talaga pala, no. So, nagiging incense siya as we testify, no, as habang ipinangangalandakan, lalim, pinangangalandakan po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ano po, nagiging incense siya na umaakyat doon sa kalangitan at nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Ano po? So, this simply means that godly testimonies, yun nga po, gives glory to God alone. Siya lang po talaga. So, dapat ang highlight ng testimonies natin ay ang Panginoon. So, when they hear our testimony, ano po yung sabi doon? They will be able to praise God. Ano po? So, yung maging yung mga makakarinig, hindi lamang ikaw yung magsasambit, praise the Lord, nangyari sa akin to. Sasabihin din nakakarinig, no, nang makakarinig ng testimony mo, yes, praise the Lord, thank you Lord. Binago siya ng Diyos, di ba? So, ayun po, di ba, napakaganda po, ano po, ng revelation po ng Panginoon about dito sa Matthew chapter 5, ano po, about having a godly testimony. One way of being holy is having a godly testimony. Ayan, so, ngayon naman po, dumako po tayo sa ating pananalangin. Unang-una po, let us pray for our hearts. Sabi po sa Bible, ano po, search our heart. So, hayaan, Lord, know our anxious thoughts and see if there's any offensive way in us. So, let the Lord search our hearts. Ano po, unahin po natin ang ating mga puso. Lagi po natin naririnig sa mga preaching, the Lord looks at the heart. So, sige po, manalangin po tayo. Ipanalangin po natin ang ating mga puso ngayon. Ama, maraming pong salamat. Salamat, O Diyos, sa revelation mo po sa amin, O God, about having a godly testimony, O Lord God. Thank you, O Lord God, for this very wonderful revelation, Panginoon, na inihayag mo po sa amin ngayon. Ama, tinataas po namin patuloy sa iyo, Ama, ang aming po mga puso. Gaya nga po ng sinabi sa salita mo, Lord, search our hearts. Ano man po ang nilalaman ng puso namin, Ama, na hindi po nakalulugod sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, ito po inyong linisin, ito po inyong tanggalin. O Ama, tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga areas, Panginoon, na nahihirapan kami, Panginoon, na nagkukos, Panginoon, din ng bigat ng puso po namin, na nagkukos, Panginoon, sa puso namin upang magkasala. Sinabi sa salita mo, Lord, O God, that your strength is made perfect in our weaknesses. Kaya Ama, yung mga weaknesses po namin ito, should there be unforgiveness in our hearts, O Lord God, Lord, take it away, Panginoon. Lord, weak ba kami dito? Mahirap para sa amin ang bagay na ito. Panginoon, patawarin mo po kami. Hayaan mo, O Diyos, na yung kalakasan mo, Panginoon, O God, ang siyang magtawid sa amin, Panginoon, upang mapagtagumpayan po namin ang bagay na ito. Should there be unrepented sin, Panginoon, O God, sa amin po mga puso, Panginoon, tinataas po namin ito sa iyo. Lord, ino-offer po namin ito sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na maglinis po sa amin. Ikaw ang patuloy, Ama, na magsaliksik sa aming mga puso, Panginoon. Sa aming puso, Panginoon, Ama, kung saan doon ang focus mo, Lord. Lord, O God, know our anxious thoughts. Sabi nga po, Lord, salita mo, Panginoon, know our anxious thoughts. Lord, our anxious thoughts, Panginoon, brings heaviness into our hearts also, Panginoon. Kaya, Ama, dalangin po namin, Panginoon. These anxious thoughts, O Lord God, in the name of Jesus, O God, be clear, O Lord God. And indeed, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, Ama, na maliwanagan po ang bawat isa po sa amin, O God. Should there be people right now, Panginoon, O God, na hirap, Panginoon, because of the anxiety, Lord God, that he is going through, Panginoon. Ama, tulungan mo po, Panginoon, ang taong ito. Tulungan mo siya, Ama, Panginoon, sa anxieties na ito, Panginoon. Lord, you are indeed greater than these anxieties. You are greater in every worries that we have in life, Panginoon.
And Lord, hindi ka po, Panginoon, O God, mapapantayan ng kahit na sino, ng kahit na ano, Ama. Kaya, Ama, ito pong mga worries na to, itong mga anxieties na to, Panginoon, O God, Panginoon, bumubulong, Panginoon, naman ng mga kasinungalingan sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon. Lord, dalangin ko, Ama, tanggalin mo po. At Ama, ito po, Panginoong taong ito, Ama, ngayon, O Diyos, na maaari, Panginoon, sobra, Panginoon, heavily laden, Panginoon, O God, because of the responsibilities, Lord God, that He has, Panginoon, in His family, Panginoon. Lord, tagpuin mo po siya. Natagpuin mo po siya sa oras na to. O God, dahil Lord God, sinabi sa salita mo, Lord God, cast all your cares upon Him because He cares for you. Lord, oh God, we are casting all our cares for you. We are casting all our cares to you, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, hindi po ito meant, Panginoon, na bitbitin namin because we have you, Panginoon. Kaya, Panginoong Diyos, ang tao pong ito, Ama, hangin ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang kagaanan sa kanya pong isipan, ang kapayapaan sa kanyang puso, Panginoon, ang siyang mamamayani sa kanyang puso at sa kanyang isip sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sapagkat sinabi rin po sa salita mo, Lord, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, and therefore, Panginoon, siya na nakararanas ng mga anxieties na to, worries in life, Lord, hindi imposible sa iyo, Ama, na matapos ang lahat ng ito ngayon, sapagkat, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakakakilala sa amin. Ikaw ang lumalang sa amin, Panginoon. Kilala mo kami. Alam mo ang bawat pangangailangan namin. Kaya, Panginoon, God, pinataas namin ang lahat ng ito sa iyo. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord God. Gaya nga po, Panginoon, ang sinabi mo, Lord, O God, ni David, Panginoon, sa Psalms, O Lord God, that you have created us, O Lord God, that indeed, Lord God, you know our inmost being, Panginoon. You have created us, Panginoon. And therefore, Panginoon, alam mo ang lahat-lahat sa amin. Alam mo pinagdadaanan namin. Kaya, Ama, sa inyo po namin. At Ama, patuloy po namin, Panginoon, tinatanggap ang kapayapaan na bigay mo, O Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray this all. Amen and amen. Ayan, so, second prayer item po natin is, let us pray, panalangin po natin yung open opportunities po. That may God, Lord, that may our eyes indeed see open opportunities na po to testify about the goodness of God. Sige po, manalangin po tayo. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin, O God, that indeed, Panginoon, we have a light. We are carrying, Panginoon, a light, Panginoon, that will enlighten, O Lord God, others, O Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa bawat testimonies po na meron kami. Ama, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, O God, na naranasan po namin kahapon, nung nakaraang linggo, mga nakaraang araw ng buhay po namin, Lord, hindi na yun mabilang. Napakarami, Panginoon, ng bagay na ginawa mo po sa amin. Kaya nga po, Ama, dalangin po namin, Panginoon. Dalangin po namin, O God, ang bukas na mga mata para po sa bawat isa, Panginoon. Bukas na spiritual eyes, O Lord God, so that we may be able to see all those opportunities, Panginoon. That we may be able, Lord God, to feel, O Lord God, also, Lord, the work of the Holy Spirit, the prompting of the Holy Spirit. Marinig din po namin ito. Open up our eyes and our spiritual ears, O Lord God, so that we may be able to see, Panginoon, yung mga binibigay mong oportunidad sa amin for us to testify about your goodness, Lord. And Lord, I pray in the mighty name of Jesus Christ, na Lord, hindi po namin malus, Panginoon. Hindi po namin, Ama, malus, O Lord God, yung pagkakataon na ito, Ama, na ibinibigay mo po sa amin. For us to testify, for us to bring glory to you, O Lord God. Yes, Lord, continue to open up our eyes.
Open up our eyes, O Lord, that we may see, Panginoon, those opportunities, Panginoon, na inilalatag mo po sa amin. Lord, maraming salamat sa mga oportunidad na to, Panginoon, na ibinagkakaloob mo po sa amin, Ama. O Lord God, salamat, Panginoon. O Holy Spirit, I pray that may you empower us, empower each of us today, O Lord God, so that we may be able to testify of the goodness of the Lord in our lives. Empower our tongue, empower our hands, empower us, O Lord God. Empower us, O Holy Spirit, so that we may be able to share the goodness of God to others. Ito yung aming ihayag sa aming buhay, O Lord God. Lord, marami pong salamat sa bawat oportunidad na to, Panginoon. Ipinagkakaloob mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Damadalangin ko nga, Panginoon, Lord, patuloy kaming maging sensitibo, Panginoon, sa pagkilos po ng banal na Espiritu, Panginoon, upang sa oras, Panginoon, that you will be prompting us to speak, to testify, Lord, hindi po kami mag-hesitate. But Lord, we will move according to the leading of the Holy Spirit. We will speak as the Holy Spirit will lead us. We will move our hands, our feet, O Lord God, as the Holy Spirit lead us. Lord, truly, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, na maging dependent, Panginoon, sa pagkilos ng banal na Espiritu, Ama. Sa area na to, Panginoon, na pagpapahayag, Panginoon, ng amin po, Panginoon, mga first-hand experiences, Panginoon. So that, again, Lord God, we may be able, Lord, to bring glory to you and you alone, Lord God. Thank you, Jesus, O God, for this wonderful time, Lord God. And this all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, for our third prayer item po, ayan, let us offer, ito po yung pinaka-favorite kong part talaga ng prayer, or pwedeng pinaka-favorite kong kind of prayer. A prayer of thanksgiving to the Lord. Ayan. Unang-una po, ano-ano po yung mga bagay na dapat po natin ipagpasalamat. Ayan, I think naka-flash po yan dyan sa sa screen. So, number 1, let us thank the Lord for our nation, the Philippines. Let us thank the Lord that He created us as a Filipino. Let us thank the Lord for our family. Let us thank the Lord for our job. O baka meron po sa atin, wala pang trabaho, naghahanap ng trabaho. Pagpasalamat mo yung waiting process, na yung journey mo as you wait, dun sa trabaho na niloloob sa iyo ng Panginoon, na inihanda sa iyo ng Panginoon. Ayan. So pagpasalamat mo ngayon pa lang, pagpasalamat mo na. Because yun nga, kalooban naman ng Panginoon, ikaw ay magkaroon ng trabaho. So ngayon pa lang, pasalamat mo na. Yung trabaho na yan na inihanda ng Panginoon sa iyo. And then, fourthly, let us thank the Lord for our health. Diba? Indeed, you're healthy. You are able to rise up today. Ngayon, nagising ka, nakatayo ka ngayon, nakakarinig ka ngayon, nakakapanood ka pa. Diba? So, ayan. And kung may sakit ka man din, sige, magpasalamat ka sa Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Diba? Because opportunity po to have a miracle of healing. Diba? Then, ano pa? Ang 5 po, for every little things in your life. Bakit po little things? Kasi minsan nakakalimutan po natin yung mga maliliit na bagay. Tinatanggap po natin mula sa Diyos. So, ipagpasalamat po natin yan. Sige po, sabay-sabay po tayong mag-offer ng panalangin ng pasasalamat sa Panginoon. Ayan. Okay. Manalangin po tayo ng sabay-sabay.
O Ama, salamat po, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa bawat, Panginoon, ginawa mo po sa aming buhay, Lord God. What more can we say, O Lord God, but to thank you and to praise you, Lord God, for everything that you have given us, Lord. Thank you, O Lord God, for our nation. Thank you, Lord, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa barangay na meron po kami. Nilagay mo po kami sa barangay ito. Marami pong salamat. Salamat, O Diyos, O God, sa syudad kung saan mo kami rin inilagay. Sa probinsya na naririto kung saan kami naroroon, Panginoon. Marami pong salamat. Salamat, O Diyos, sa bansang Pilipinas, sa napakayamang bansang Pilipinas. Yes, Lord, mayaman ang aming bansa, and we continually declare this, O Lord God, in the mighty name of Jesus Christ, O Lord God, that indeed our country is blessed. The Philippines is blessed. The Philippines is blessed, Panginoon. Gaya nga po ng sinabi mo, Panginoon, sinabi sa iyong salita, Panginoon, O God, that Lord, O God, pinagpala ang bayan ng Diyos sa iyang Panginoon. Ama, napakarami pong mga Kristiyano. Napakarami po, Panginoon, Ama, ang Kristiyano sa bansang ito, Ama, na tumatawag sa iyo. And indeed, Panginoon, kasama ng iba pa pong mga Kristiyano, Ama, patuloy po naming pinangahawakan, Ama, ang truth na to, Panginoon. Na Lord, ang bayan namin ay pinagpala. Maraming salamat, O Diyos, sa aming bayan. Salamat sa bansang Pilipinas. Salamat sa paggawa mo sa amin, sa pag-create mo sa amin as a Filipino, Panginoon. Marami pong salamat. O Diyos, gayon din po, salamat po sa amin pong mga pamilya. Salamat po sa pamilya na kung saan mo kami, Panginoon, na inilagay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa aming mga ina, sa aming ama, Panginoon, sa aming pong na, Panginoon, sa amin din po, Panginoong mga tito at tita, Panginoon, na nagiging napagpapala po sa amin, mga lola at lola, Panginoon, lolo at lola, Panginoon, na indeed, O God, a blessing to us. Lord, salamat. Salamat sa aming pamilya. Salamat, Lord, kasi hindi lamang kami tumubo lang sa kung saan, Panginoon, at walang pinanggalingan, but Lord, O God, meron kaming pamilya. Meron kami, Panginoon, O God, suporta, Panginoon, mula sa aming mga pamilya. Lord, marami pong salamat. Salamat even, O God, sa mga times, Panginoon, na nagkakaroon po, Panginoon, ng discussions. Because, Lord, with those, Panginoon, nag-grow po kami, nagkakakilanlan po kami as a family, Panginoon. Yung mga relationship po namin, Lord, nag-grow. Masalamat po. Maging Panginoon, salamat Panginoon sa mga request po ng aming pamilya na maaring hindi mo pa ipinagkakaloob. Lord, maraming salamat sapagkat Lord, batid mo ang lahat. You are sovereign, Lord. And Lord, you have a perfect timing for everything. Salamat, Lord, O God. Salamat. Salamat sa waiting process, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, maging sa, O God, sa aming mga extended families, Panginoon. O God, salamat sa kanila, Panginoon. Salamat. Lord, napakabuti mo sa aming pamilya. Gayun din, Ama, pinapasalamatan ka po namin, O Diyos, sa aming pong mga trabaho, Panginoon. Salamat, O Diyos, God, sa trabahong pinagkaloob mo. Salamat, O Diyos, sa aming mga boss, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil po, Panginoon, dito sa trabahong ito, kami po ay pinagpapala. Salamat, O Diyos. At sa mga naghihintay po ng trabaho, Panginoon, salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, indeed, you have already prepared, Panginoon, the job that is best for them. Lord God, yes, Lord, the job that is best for them. You have already prepared it, Panginoon. Salamat, O Diyos, O God, sa pinrepare mo na, Panginoon, na bagay na ito para sa taong ito, O Diyos, na naghahanap, Panginoon, ng trabaho. Maraming pong salamat. Salamat, O Diyos, O God, sapagkat tunay nga, Panginoon, ikaw, Panginoon, O God, ang may-ari ng lahat. Kaya, Lord, dahil dito, wala kaming dahilan. Sabi nga, Lord, sa salita mo, yung the silver and the gold. Dahil dito, Lord, wala kaming dahilan para
glory, saan kami kukuha, saan namin hahanapin ang mga bagay na pangangailangan namin. Dahil Lord, sa iyo, Panginoon, magmumula at nagmumula ang lahat. Yes, Lord, salamat po. Salamat maging Panginoon sa kalusugan po na meron. Salamat o Diyos na kami po Ama ay nagkasama-sama ngayon. Salamat o Diyos na nakakanood kami, nakakarinig po kami, ang aming pong mga kamay ay aming pong naigagalaw, Panginoon. Nakakatalon kami, Panginoon, nakakasayaw kami, Lord. Pag Sunday, nakakapalak kami, Lord. Salamat. Salamat o Diyos sa kalusugan namin. Salamat o Diyos, o God, sapagkat tunay nga, Panginoon, ikaw rin, Panginoon, ang siyang magpo-provide ng healing sa kapatiran po namin ito, Ama, na nangangailangan, Ama, ng mas maayos na kalusugan. Lord, salamat because, Lord, you are our great healer. You are our great healer, O Lord God, and that indeed, Panginoon, you have already, O Lord God, prepared, O Lord God, you have already given that healing, Panginoon, sa aming kapatid na ito, Ama, na nangangailangan po, O Diyos, ng kagalingan. And that, Lord, salamat, 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 pagkat alam mo ang lahat, O Diyos, ng aming pangangailangan. Maraming salamat. Lord, marami rin pong salamat sa bawat mga maliliit na bagay na, Lord, maaaring minsan hindi namin na napapansin, hindi na namin, Lord God, na ipagpapasalamat sa iyo. Lord, salamat. Salamat sa ganda ng nature. Salamat, Lord, sa masaganang tubig dito sa aming bansa, Lord. Lord, sa ibang bansa, napakamahal ng tubig. Pero sa amin, Lord, nakakaliko kami anytime that we want. Lord God, nakakainom po kami, Lord. Salamat. At Lord, salamat din po, Panginoon, maging sa mga ani ng aming pong agricultural sectors. Maraming salamat, Lord. Salamat, Lord, sa mga magagandang bagay, Panginoon, na nakikita po namin, Panginoon, sa kalikasan, Panginoon. Na minsan, Lord God, nagpapangiti sa amin, Lord. But Lord, even though nakapagpangiti ito sa amin, nakapagbigay ito sa amin naman ng kasiyahan, Lord, we fail to recognize and to thank you about it. Lord, salamat. Salamat sa magandang pagtulog kagabi. Salamat, O Diyos, sa magandang paggising ngayong araw na to. Salamat, O Diyos, sa wifi. Salamat, O Diyos, sa gadget na meron kami. Salamat, Lord. Maraming salamat. Ama, maraming salamat sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Salamat, O Lord God, sapagkat tunay nga, Panginoon, plano ka at ang plano mo, Ama, ay mabuti, Panginoon, para sa bawat isa. As it says, Panginoon, in Jeremiah 29:11, Lord God, for I know the plans I have for you, the plans to prosper you and not to harm you, the plans to give you hope and a future. Lord, we claim this, O God. Thank you, O Lord God. We want to thank you, O Lord God, for this plan that you have for us. Thank you, O Lord God, for your plan for us is good and perfect. Thank you, O Lord God, for your will for us, O Lord God, is perfect indeed, O Lord God. And that, Lord, it is not your plan for us is not to harm us. Thank you, Lord, O God, for reminding us about it. That, Lord, even though we are in this time, Panginoon, na nasasaktan kami, we are in this time, Panginoon, na kami, Ama, ay may pinagdadaanan, Lord, thank you for reminding us. Lord, it is not your plan to harm us, but your plan for us is good. Your plan for us is perfect, and that your plan for us is for us to have a future, Lord God. Thank you for that plan, Lord. Thank you for that future, Lord God. Thank you for your goodness, Lord, in our lives. In this, O Lord God, we want to bring back all the glory to you and you alone, O God. In this all we pray, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ayan, marami pong salamat sa pakikiisa po sa amin, no po, sa
pananalangin po ngayong araw na to. Salamat po sa bawat isa. Together, let us be holy by having a godly testimonies that gives light to people and gives glory and praises to God alone. Magandang umaga pong muli.